Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for July 16 to 31, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see. Scorpio. What's the energy? Second half ng July. For Scorpio. Okay, so this is the overall energy, possible challenge, opportunity, a blessing. Uy, wow. Scorpio, meron kayong ending. Meron kayong tatapusin na isang sitwasyon, iiwanan or i-let go, i-release ngayong second half ng July. This can be a career, no? Trabaho, anything that is no longer serving you, can be a relationship or connection. Bottom of the deck, the moon. Maaring ito ay mangyayari anytime soon. Kasi meron ditong revelation. Maaring may realization ka na it's time to let go of this situation that is no longer serving you. It's because you're stepping into your own power. Kumbaga, nare-realize mo na yung halaga mo, nare-realize mo na yung worth mo, and hindi mo natatanggapin yung ganitong klaseng sitwasyon para sa'yo na, magtitiis ka para lang sa kapakanan ng iba na hindi naman nakaka-appreciate sa'yo. So there's also a revelation that is coming. With the Eight of Wands, maaring maraming information, no, na darating or malalaman ka. Pwede itong about someone, no, tungkol sa isang tao or tungkol sa isang sitwasyon na kinabibilangan mo na parang marirealize mo, teka, hindi yun yung dahilan kaya ako nandito. That, kumbaga, this is not what you signed up for. Hindi yun yung dahilan kaya pumasok ka sa ganyang sitwasyon. And now you are realizing na, teka, pwede kasi itong scam, okay? When we say scam, hindi naman laging tungkol sa pera yan. Although yung iba sa inyo pwedeng tungkol sa pera. Pwede rin itong sa relationship. Or meron kang pinagkatiwalaan, tapos hindi naman pala yun yung maibibigay sa'yo nung pinagkatiwalaan mo. Okay? So, some of you are cutting off connections. You are letting go of this situation. Maglalakas loob ka na finally iwanan ang sitwasyon na yan. Okay? So, this is your overall energy, the Tower. Ano to hindi naman to yung tipong nakakalungkot na ending. Ito yung empowering na ending para sa inyo. Alam mo yung tipong masasabi mo sa sarili mo na, uy, nagawa ko yun ang galing o ganon. Or, wow, ang lakas pala ng loob ko. Kaya ko palang bitawan yun. Or kaya ko palang ipakita yun. Kaya, alam mo yun, tipong you are proud of what you have done, yung actions na ginawa mo para i-let go ang isang bagay na hindi na nakakatulong or nakakabuti para sa'yo. Because you want some change, no? With the Wheel of Fortune, things are changing for you. That's why ngayon you are ready to start a new opportunity. Yung iba sa inyo, Scorpio, this is related to your career, trabaho, no? Can be a business as well, or mindset mo pagdating sa kaperahan mo. Kasi with the Page of Pentacles as your opportunity, merong new beginnings, new learning opportunities for you. Pwedeng meron kang pag-aaralan, may training. And then with the Ten of Swords as your blessing, para ka nabunutan ng tinik. Ganon. Ganon ang pakiramdam na para ka nabunutan ng napakaraming responsibilidad na hindi naman talaga para sa'yo or hindi mo yun energy, kumbaga. Parang binibigay lang sa'yo or responsibilities na pinapatong sa'yo
na hindi naman talaga para sa'yo. You get my point? Ganon. So, finally, you are leaving that situation. Okay, let's see naman sa inyong kaperahan. Kaperahan ng mga Scorpio. What's up? The Nine of Wands, the Queen of Cups, and the Ace of Swords. Okay, there is a new inspiration or a new idea pagdating sa kung paano ka mag-generate ng income. Pwedeng may bago kang pagkakakitaan na kung saan mas mag-e-enjoy ka, magugustuhan mo, you will nurture, you will take care of it. With the Nine of Wands, I feel like merong mga taong susubukan kang i-discourage sa bago mong ideas or bago mong gustong gawin. Kasi pwedeng yung iba, gusto nila na nakadepende ka sa kanila. Parang ayaw, you may be in a toxic career, toxic relationship, or toxic na dependency, no? Na kapag umalis ka doon, mas magkakaroon ka ng independence dahil kaya mo na yung sarili mo. Okay? Kaya mo ng i-finance yung sarili mo. Kaya mo ng ibigay yung needs mo. So ngayon, this new opportunity pagdating sa career, trabaho, or business mo, ipaglalaban mo to eh. Hindi mo hahayaan na ito ay pakialaman ng iba. Relationship, let's see. The Four of Pentacles, the Six of Wands, and the Ten of Pentacles. Oy, relationship-wise, mukhang maganda ang energies for you ngayong second half ng July. Lalo na kung meron ka ng family, meron ka ng mga anak. Ayan. For those na family-oriented or meron ng sarili nyong, little family or malaki man yung family nyo. Or yung iba sa inyo pwede ring extended family. So, may mga gatherings, may mga events kayo na pagsasamahan together ng family mo. Pwedeng meron kayong pag-uusapan tungkol sa mana, tungkol sa ari-arian, kaperahan ng pamilya. And I also see someone here na merong nagkakaroon ng romantic interest sa inyo kung single kayo sa trabaho. Kasi napapansin ka sa work ngayon, napapansin ka sa iyong sa iyong field of work or anumang areas of expertise ka. Meron ka admirers. And I also see someone who is very supportive of you sa career mo, sa trabaho mo, na mahal mo sa buhay. Pwede rin magkakaroon kayo ng mga activities together with your family, going out, celebration. Let's see what else. Seashell. This is about spiritual growth, spiritual evolution. So some of you are going through spiritual awakening. May mga nagbabago sa pananaw mo sa buhay. You are becoming more aware of your emotions, your thoughts, yung mga naiisip mo. You also have the Owl, which is about learning. Sa maaring yung iba sa inyo, kayo ay mas gusto nyo ngayong mag-aral, mas gusto nyo ngayong may matutunang bagong kaalaman na kung saan ito ay makakapagpaunlad sa inyong sarili, sa trabaho nyo, sa career, sa business nyo. You have the Sky. Ayan. Sky is the limit. Kumbaga, may expansion. Unlimited opportunities. Unlimited inspiration. Mas nagiging imaginative ka, creative ka. At yan ay maaari mong gamitin para mas mapalawak mo yung iyong trabaho, career, or your business, your relationships. Let's see what else. Pay attention to your health. Ayan. So, yung iba sa inyo, kayo ay mas magiging
Focus rin sa pag-aalaga sa inyong kalusugan, pagkain ng tama, pag-exercise, physically fit, success assured with good plans and hard work. Ayun. So, yung success daw ay nandyan kung talagang pagtatrabahuhan mo siya. Like, e-effortan mo at meron kang plano para doon sa goal mo. Hindi yung bahala na si Batman. Oo. The how is in the now. What has your intuition been trying to tell you? Yes. Yung iba sa inyo inaalam nyo, paano ko gagawin to? Paano mangyayari to? So, it's in the now. Ngayon, ano ba yung nararamdaman mong dapat mong gawin? Connect to your instinct. Connect to your intuition because that is going to help you para makapag-decide at to finally take action. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.